Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaction sa mga maiinit na usaping politika sa ating bansa. At maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta, sumusubaybay at tumatangkilik sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless and protect the Marcos administration from the forces ng kampo ng kadiliman and their minions. Sa pag-usapan natin mga kababayan, yung naiwan nating opinion tungkol po sa mga abogado ni Sara Duterte. Actually, nakalimutan ko sabihin ito sa live stream kasi dami natin tinatapik at puro tayo kwentuhan. May mga garapata pa, no, na mga pasaway. Nawawala tuloy tayo sa ating train of thought. No, sa ating live stream, ipinaalam ko sa inyo sino po yung mga abogado ni Sara Tocmol Duterte sa kanyang impeachment trial sa darating, ewan ko kung darating pa yan sa Senado. Hoping lang tayo, hoping and praying na sana itong hari ng Senado na si Queso de Balbal magising sa katotohanan. Otherwise, baka damputin siya sa dumpster. Okay, so binanggit natin, isa sa mga abogado ng Tocmol ninyong Vice Presidente na tapang-tapangan, pero yan po ay nanginginig na kanyang tumbong at kipaylabum, sabi nga nung kanyang barkada, no? Si tatay niyang nakakulong sa dahig, yung kanya pong father-in-law na si tatay ng kanyang asawa, si Carpio Jr., yan pong Carpio Jr. na yan ay kapatid po yan ni Conchita Carpio. At ganun din pinsan yan si Antonio Carpio, yung retired associate justice. Pero they are not in good terms with Rodrigo Duterte. Okay, tingnan naman si Antonio Carpio, antindi bumatikos, di ba? Tapos nandyan na yung law firm nila Fortune, no? Saka si Season, yung mga si Batong Bakal, at may isa pa mga kababayan. Now, nakalimutan nating sabihin sa inyo, sino pa yung mga karagdagang mga abogado ni Sara Duterte sa impeachment trial? Ay magagaling po itong mga abogado na ito. Oo, napaka mga bartap na tiyernyata nitong mga to, no? To name a few, nandiyan po si Bato de la Rosa. Nandiyan po si Marcoleta. Si Robin Padilla. Si Jaime Marcos. Si Tolentino, at baka kasama pa si Bongo at yung ilang pang mga senador. Ayan po ang karagdagang mga abogado ni Sara Duterte. No, kasi po, hindi ba ko nasabing ganyan, karagdagan sila. Bakit? Tingnan nyo si Robin Padilla. Siya ang unang pumiyok na syempre, vote no ako dyan sa impeachment. Ipagtatanggol nila si Pusit. Now, si Bongo, syempre, dakilang aso yan ng tatay ni Tocmol na Vice Presidente, malamang, kakampi yan kay Tocmol. Kahit na ano pang sabihin niya na, magiging impartial ako, babalanse ako sa ebidensya, naku, ewan ko sa'yo. Unless, talagang panindigan nila yung away nila. Si Jaime Marcos, anong sabi niya? Titindig ako sa mga Duterte. Kahit na ako na lang pang maiwan, titindigan ko yan. Halatang makadutae, yang Jaime Marcos na yan. Ano pa ang sinabi niya? Kahit na paumpisahan nyo ang impeachment trial sa July, talo na kayo. Di baling talo kami. Ang mahalaga, makita namin ang katotohanan kung totoo o hindi yung mga bank accounts, yung SALN niya, paano niya ginastos yung mga piatos-piatos. Di ba? Lalo na si Marcoleta. Sa TRICOM hearing pa lang mga kababayan, ayaw patatalo ni Marcoleta. Laging may deflection si Marcoleta. Di ba? Ngayon, ano pang sinabi ni Marcoleta? Kung ayaw kasi mapahiya, wag nang ituloy. Di baling mapahiya kami, di baling matalo kami,
basta makita ng sambayan ng Pilipino na dinipensahan niya yung mga aligasyon sa kanya na siya ay mandarambong, na siya ay buhaya. O, di ba? Bakit kayo nagsasalita ng ganyan, mga senador kayo? Kaya ako nga nasabing karagdagang mga abogado. No, kasi sila po ay nag-aabogado-abogaduhan, nagpapaka-abogaguhan kay Tokmol na busy Sara Duterte. Ha? Ang huling-huli diyan si Tolentino. O, sabi naman ni Tolentino, wala naman siya masama sa sinabi ko. Ano ba sinabi ko? Ang sabi ko lang, hindi maaring tumawid dito sa 20th Congress. Ha? O mamaya, siya rin ang topic natin, isasama natin dito. Ha? So ang dami pong abogado ni Sara Duterte. Malay nyo, doon sa mga 12 naiwan, ilan pa dyan ang maka Duterte? Malay nyo, yung Judas, kulay rosas ang Judas. Diba nangako yan sa isang grupo. Sabi din nila, di umano, ang sabi nila, kaya daw na-endorso yan ng yon, yung inendorso ng China, kasi nangako na hindi siya papabor sa impeachment. Oh, di ba? Paano yung kapatid ni Boy 10K? Oh, malay natin, hindi lang nagsasalita para hindi makutya. Paano naman yung isang bilyonaryo? Alam nyo naman, nagbigay ng pronouncement ang pamilya niyan, makadutae po yan. Oh, di ba? Sino pa? Sino pa? Oh, yung iba diyan nagkokunwari na impartial, pero alam nyo na. Bakit may nagkaragdagang abogado si Sara Duterte? Kasi baka sila naman ay nakinabang. Baka lalo na si Bato na nagpasa ng de facto impacto resolution, baka naman Bato, ikaw ay nakinabang sa confidential fund. Nagtatanong lang, Senator Pancher. Tali-talinuhan po si Bato, no? Tinan mo, ang galing na abogado, gumawa ng resolusyon, ang sabi ng mga expert, basura. Bakit basura? Kasi basura utak ni Bato Basura ang utak ni Bato. Oh, hindi ka naman abogado pero gumawa ka ng resolusyon. Bobo at tanga ang sumulat niya. O, di ba ang gagaling ng abogado, yung karagdagang abogado ni Pusit? O ilan lang do sa mga sinabi kong senator ang abogado? Ha? Si Tolentino, galing-galingan pa. O, speaking of Tolentino, mga kababayan, ayan po yung quote card. Ha? Sabi niya, pwede naman daw tapusin, ha? Pwede naman tapusin 'yun sa 19th Congress. Ha? Iririgo doon. O ipasa nyo ng 11. O ikukumbin namin 'yan except the 12. O pwede naman kami magtrabaho ng weekend. Pwede naman pala Ano ginawa nyo noon? Tapos sabi pa niya, mga kababayan, ha? Sabihin nyo sa akin sa konstitusyon, ha, na pwedeng tumawid yan. Meron bang sinabi sa konstitusyon na itong current Congress ay carry over? Wala naman daw probisyon sa konstitusyon na carry over. Kung meron mang impeachment na sinimulan ng 19th Congress at tatalon sa bagong Congress, wala daw sinabi sa konstitusyon na carry over o pwedeng dalhin sa bagong Kongreso. Wala. Itong kung wala, di wala. Pero hindi mo pinapaliwanag, Tolentino, yung pinaliwanag ng mga kapwa mo abogado na sinasabing pwedeng tumawid sa bagong Congress. Kasi po ngayon, mga kababayan, yung naguguluhan pa din dyan, yung Congress ngayon, yung tinatawag nilang yung current Congress, no, itong 2022 to 2025, they called it 19th, pang-19 ng Congress yan kasi new president, new lawmakers, bunch of lawmakers. Tapos nagkaroon tayo ng midterm election itong 2025. Ganun pa rin ang mga executive na bago lang ang komposisyon ng mga legislative. Kaya tatawagin nilang new Congress, magiging 20th Congress. O sabi ni Tolentino, hindi na pwede kasi mababiolate ang Constitution. Ha? Ay, paano mo nasabing mababiolate ang Constitution na sa provision ng batas? Ang na-violate nyo sa Constitution, mga kababayan, ay itong si hari ng Senado na si Quezon de Balbao, tinenga. Kayo ang unang nag-violate.
Ngayon, sinasabi ng mga kapwa nyo abogado, hindi kayo magli-legislate, hindi kayo magtatalo-talo sa mga batas na pinopropose ninyo. Hindi kayo nagli-legislate, kundi magiging korte. Korte kayo. O, di ba? Marami nang nagpaliwanag sa inyo, even yung mga sumulat ng konstitusyon na mga buhay pa. Sinabi na pwedeng mag-carry over yan dahil korte kayo. Ang korte, patuloy-tuloy lang ang pag-asunto ng kaso, magbago man ng taon, magbago man ng bilang ng edad mo, ganun pa rin. Diba? O nandiyan pa nga yung timeline, mga kababayan. Nagbigay na sila ng bagong timeline tungkol sa impeachment. Talagang sabi nila, hanggang June 30 tatapusin natin. O, di na nyo, iririgidon ninyo. Talagang ginagago nyo ang sambayan ng Pilipino. Kayo ang powerful. Tandaan ninyo, your power emanates from the people. Pinapahiram lang sa inyo yan, pero mga abusado kayo, lalong-lalo ka na, Chis Escudero, namo. Ang galing mong manggago, ang galing mong magpaikot. Kaya antayin natin yung rally ng mga pro-impeachment. Kung makita nyo si Escudero, buhatin nyo na at ibasura ninyo. Para malaman niya na galit ang taong bayan. Ikaw, Tolentino, wag ka na rin magpaikot-ikot. Halata namang gusto mo lang umatin ng impeachment trial para maisuot mo yung roba mo, no? Oh, ganun lang yon kasi naman nasukatan na siya. Pagbigyan nyo na. Kasi nakaka-insulto nga naman, sisimulan yung impeachment trial ng July, hindi siya kasali. May fear of missing out siya. Bebuti nga, bobo ka kasi. Di ba? Sabi niya, sayang naman yung roba ko. Ang ganda-ganda kong lalaki doon, magro-roba ko. Gusto ko maging parte ako ng kasaysayan. Julol. Okay, kayo po mga kababayan. Ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.